In this video, ang didiscuss naman natin ay tungkol sa relations and functions. Ano ba ang isang relation? Kapag sinabi nating relation, ito ay any set, kahit anong set ng ordered pairs na nagpapakita ng relationship between two sets of values. So, ang ordered pair, sinusulat natin sa ganitong form. Gumagamit tayo ng parentheses and then sa loob yung ating coordinates. Ang ating first coordinate ay x and ang ating second coordinate ay yung y. So, dito sa ating ordered pair, it tells which input is paired with which output. Okay? So, sa discussions ng relations and functions, may encounter natin ang iba't ibang terms na ito na tumutukoy sa x or first coordinate at saka sa y or second coordinate. So, ang x, tatawagin din natin yung input, okay? Or also the independent variable, element din ng x ng domain, and then it represents the value that is chosen or given first, okay? So, sa y naman, ang ating second coordinate ay tinatawag din namang output, dependent variable, and then range or element ito ng range, at it represents the dependent variable nga, sabi kanina, kaya it depends on the input. Now, what is a function? Ang function ay isang special type ng relation. Sabi natin kanina, ang relation ay any set of ordered pairs. So, sa function, hindi ganon. Kasi ito ay isang special type ng relation kung saan every element of the first set or yung domain or independent variable natin is paired with exactly one element of the second set or yung tinatawag nating range or dependent variable. So, ang ibig sabihin nito, each input has only one unique output. Pero, sa ibang given natin, meron tayong different inputs na nagsha-share sa same output. Or ang importante dito, halimbawa sa isang set ng ordered pair, hindi mauulit yung domain or yung input or yung x values natin. So, tignan natin yan sa ating mga susunod na examples. O, napaka-importante tandaan natin na every function is a relation dahil nga ang function ay isang special type ng relation, pero hindi lahat ng relations ay functions. Meron tayong iba't ibang types ng correspondence. Gagamitin natin ito mamaya sa ating mga examples. Okay, so the kinds of pairing or matching are one-to-one correspondence, function yan kapag ganyan. Siyempre, relation. Relation na function. Okay? Next, many-to-one correspondence, again, function din. Pero kapag one-to-many correspondence, not a function. Tignan natin sa ating mga examples. So, meron tayong first ordered pair, 2 corresponds to 5. Then, pangalawa, we have 4 is paired to 7, 6 is paired to 9, 8 is paired to 11. So, ano ba itong unang given natin na set? Is this a function or not a function? The given is a function. Okay? So, ilista lang natin. Ang inputs natin dito ay, syempre, yung mga x values. 2, 4, 6, 8. Ang output natin ay y values. We have 5, 7, 9, and 11. Tingnan natin mabuti, may naulit ba doon sa inputs natin or doon sa x values? Wala. Bawat ordered pair may iba't ibang input or x value. Okay? Na nagko-correspond sa iba't iba rin naman na y values or outputs. So, tinatawag natin itong one-to-one correspondence. Okay? Kasi each input has exactly one output na kapares. Dito naman tayo sa ating next example. Ang ating mga ordered pairs ay 1, 4, 2, 6, 1, 8, at saka 3, 10. So, dito sa ating mga inputs, mayroon tayong naulit. Ito yung nasa first at saka nasa third ordered pair na 1. Okay? So, ano kaya ito? Function or not a function? The answer is not a function. Ang ating given ay hindi function pero ito ay relation. Ano? So, hindi function dahil kagaya nga na sinabi ko kanina, may naulit doon sa ating inputs. Yung 1 ay naulit. So, ang ating inputs ay 1, 2, and 3. So, since naulit lang naman yung 1, hindi na natin dinoble yung sulat ng 1 dito sa ating inputs. Ano? And then, yung outputs naman natin or y ay 4, 6, 8, at saka 10. So, the input 1 corresponds to two different outputs na 4 and 8. Kaya naman itong ating given na isang relation na hindi function.
Sa ating susunod na given, we have set of ordered pairs na negative 2, 5, 0, 5, 3, 7, at saka 6, 9. Okay, so dito, tingnan natin mabuti ang ating inputs at outputs. So doon tayo titingin sa inputs or doon sa x values. So meron bang naulit? Ano kaya ito? Function or not a function? The answer is function. Kasi kitang-kita naman natin na wala tayong naulit dito sa ating x values or inputs. Pero may naulit tayo doon sa ating outputs or y values, which is okay lang. No, okay lang na may maulit dito sa ating outputs, wag lang doon sa ating inputs. So, although two inputs share the same output, which is 5, each input ay nagko-correspond pa rin sa one output. Kaya, function pa rin ang ating given. This is many-to-one correspondence. Next given natin, we have the set of ordered pairs F na mayroong 4, 2, 6, 8, 8, 2, at saka 6, 10. So, ito kayang relation na ito ay isang function or not a function? The answer is not a function. Kasi kitang-kita naman natin na mayroon na naman tayong naulit dito sa ating x values or sa inputs natin na 6. Okay, so the input 6 corresponds to two different outputs na 8 and 10. That's why this is not a function. Ang next relation naman natin ay set of ordered pairs F. We have 1, 2, 2, 2, 3, 2, at 4, 2. Anong napansin natin sa ating given? Okay, mayroon tayong pare-parehong output na 2. Ito kaya ay function or not a function? The answer is function pa rin. Kasi kahit mayroon tayong pare-parehong output na 2, mayroon tayong iba-ibang inputs or x values. This is many-to-one correspondence. That's why this is a function. Now, let us proceed doon naman sa isa pang uri ng pag-represent ng isang function. We have the mapping diagram. Sa ating set of ordered pairs na given, which is set D, meron tayong 2, 5, 4, 7, 6, 9, at saka 8, 11. Sa left side, ilalagay natin yung ating mga inputs or x values. And then sa kabila naman yung ating y values. So sa ating diagram or illustration, kitang-kita natin na mayroon tayong one-to-one correspondence. Therefore, ang ating given ay isang function. So ang relation na ito ay isang function. Okay? Again, we have one-to-one correspondence. Sa bawat isang input, meron tayong ka-correspond na isang output. Next diagram, we have this diagram kung saan makikita natin from our set of ordered pairs, inilagay natin dito sa ating mapping diagram, yung 1 isinulat na lang natin as 1, isa lang beses. And then we have 2, tapos 3. Ito yung ating x values or the inputs. Sa kabila naman, we have 4, 8, 6, and 10. Ito naman yung ating mga y values. Kita natin dito na yung 1 ay nag-correspond sa dalawang magkaibang outputs. Okay? Tapos yung 2 sa 8 and then 3 corresponds to 10. Now, ano kayang klaseng correspondence meron tayo dito since yung 1 ay ipinair sa magkaibang outputs. Ang tawag natin dyan ay one-to-many correspondence na hindi function. So, ang ating relation or given relation ay not a function. Next diagram natin, we have a set of ordered pairs E. Dito sa left side natin, we have negative 2, 0, 3, 6. And then we have our outputs, 5, 7, 9. So, isang sulat na lang yung 5 kahit dalawa yan dito sa ating given ordered pairs. Ano po? Now, meron tayo ditong negative 2 na na-pair sa 5 at the same time yung 0 na-pair din dito sa ating output na 5. Ano naman kayang tawag sa correspondence na ito? At function ba ito or not a function? So, kita natin na walang naulit dito sa atin pong inputs. Okay? So, ibig sabihin, ang ating given ay isang
function. Ang tawag natin dito ay many-to-one correspondence. So marami or dalawa yung ating inputs na nakapair sa iisang output. At yun ay still a function. Ngayon, pumunta naman tayo sa graph. So sa graph, paano naman natin malalaman kung ang isang relation ay function or hindi? Okay? Gumagamit tayo dito ng tinatawag nating vertical line test. So ano ba ang rule natin sa vertical line test? In vertical line test, kapag ang ating drawing or ginawang vertical line ay nag-intersect sa only one point doon sa ating graph or once lang nag-intersect yung vertical line doon sa ating given plot of points or graph, we have a function. Pero kapag yung vertical line natin ay tumama or nag-intersect sa more than one point doon sa atin pong graph, okay, or plot of points, ang ating given ay hindi isang function or not a function. I-try natin yan sa ating mga susunod na examples. So, ang ating given ay set of ordered pairs y. I-plot muna natin, di ba sa pagpo-plot natin ng points sa Cartesian plane, una tayong tumitingin sa x-axis. So, tingnan muna natin, ano ba yung x sa unang ordered pair? We have 2. So, yun muna yung hahanapin natin dito sa ating x-axis. So, ito yung 2. Ano? And then, ang ating y value or ang ating y coordinate ay 5. So, we have 2. Tapat lang natin dyan. And then, ito naman yung 5. That's why, andyan yung ating unang plot. Okay? And then, pangalawang point natin, ordered pair ay 4, 7. Again, una yung 4. Tingin sa x, we have 4. And then, y, we have 7. So, akyat tayo na 7 units. So, ito po dapat yung ating plot. Andito yung ating 4, 7. Next, we have 1, 6. Tingin tayo dito sa x-axis. We have 1. Ito yung 1. And then, ang 6 ay andito sa ating positive part ng ating y-axis. So, we have there. Ang ating next point ay 1, 6. Ito po yun. Okay? And then, ang ating last ordered pair ay 3, 5. So, asan kaya ang point or plot natin dito? We have 3. Tingin tayo dito sa 3 and then 5. 1, 2, 3, 4, and 5. So, ayan siya. Okay, meron tayong parehong value dito sa ating outputs. Okay, yung 5. Pero tignan natin, yan kaya ay function or not a function. Gamit tayo ng vertical line test. Siyempre, vertical, gamit tayo ng vertical lines. Ano? So, pwede namang maraming vertical lines ang ilagay mo para matest mo talaga yung ating given. So, that's the first vertical line. Tignan natin kung isa lang yung in-intersect ano po doon sa ating mga points. So, kita natin dito sa ating vertical line test na ang ating vertical lines ay nag-intersect lamang sa tagi-isang point. Therefore, ang atin pong given ay isang function. Next, we have here set of ordered pairs Z. Okay, so we have 4, 2, 6, 7, 4, 1, and 6, 5. Unahin natin yung 4, 2. Okay, ito yung point na yon. So, we have 4 dito sa x-axis and then 2 dito sa ating positive part ng y-axis. So, this is our first point. Next, using our second ordered pair, ito yung ating sumunod na point. We have 6 and then 7 dito sa y. Okay, 6 sa x and then 7 sa y. 6, 7. Next, we have 4, 1. Okay, so 4, 1, 4 dito sa x and then 1 dito sa y-axis naman. So, ito po yung ating point, 4, 1. And the last one, we have 6, 5. Okay, we have 6 dito sa x-axis and then 5 dito naman katapat sa y-axis. So, gamit na tayo ng vertical line test to check kung ang ating given ay function or not a function. Ayan, nag-drawing tayo ng vertical line, ayun. So, kita natin na sa isang vertical line na ito, meron tayong dalawang points na na-intersect. Dito naman sa kabila, ganun din, meron din tayong dalawang points na na-intersect. Therefore, ang ating given ay hindi isang function. And kita natin yan dito sa ating given dahil may naulit tayo sa ating inputs or x coordinates. Okay? Next. Ayan. O dito,
hindi na tayo magpa-plot ng points. Given na yung ating graph, gagamit na lang tayo ng vertical line. So, i-test na natin kapag tayo po ay naggawa ng vertical line, nag-drawing ng vertical line, yun. Okay? So, kita natin dito, tinamaan ay 2 points. Ito po yan. Kahit ilipat natin yung ating vertical line dito sa part na to, dyan, 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 more than 1 point pa rin ang mai-intersect ng ating vertical line. That's why ang atin pong given graph is not a function. Next. Ayan. Ito naman. So, gumawa tayo ng vertical line dito sa ating graph. Ay, i-intersect natin yan. Again, kahit ilipat natin hanggang dito sa dulo or dito sa kabilang side, pareho lang. Iisang point lang ang magiging point of intersection natin kahit ilipat-lipat natin yung vertical line natin. Okay? Therefore, ang ating given is a function.